Kabarang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay February 18, Monday, 2019, and welcome sa ating inihandang programang KKX Live. Ang KKX Live po isang platform po namin ni Ed Neri kung saan ay maaari po tayo makapalitan ng inyong kuro-kuro na maging kayo ay maaari pong makidiskusyon sa amin at atin pong bibigyan daan ngayon ito pong reaksyon natin pong natunghayan sa material, sa video na ipinalabas ng God's Culture regarding po sa regarding po sa isang mainit na issue. Yan po ay patungkol sa Maharlika, pagpapalit ng pangalan ng Pilipinas sa Maharlika. At natunghayan nga po natin, karamihan po sa atin, yung pahayag o yung statement o yung posisyon na tinitindigan ng God's Culture. Yung God's Culture po kasi isang sa mga paboritong reference video ng ating po mga audience dito sa Wealth of the Nation. Kaya sa gabing ito, minarapat po namin ni Ed na mabigyan po ng maikling reaksyon tungkol po dun sa kanilang tinitindigang posisyon tungkol po sa salitang Maharlika. Ngunit bago lahat, patuloy natin ang aking partner sa Alien Talk. Wala ba? Hindi, si Ed Neri. Magandang gabi, Ed. Good evening. Magandang gabi, Tony. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa atin. At saka yung manonood later sa YouTube. Sa YouTube. Maraming mahabol sa YouTube. No? Ito ay ating ina-upload sa YouTube. Kaya mangyari lamang na kayo pa yung inaanyayahan na subaybayan at makisubscribe o mag-subscribe sa ating pong YouTube channel www.youtube.com/Tony Israel. Samantala, Ed, bigyan muna natin daan ang aking agenda. Yes. Ang programang Alien Talk, KKX Live, Wealth of the Nation ay isa pong self-funded, crowd-funded ang platform. Kaya po, kung kayo po ay nasisiyahan sa amin pong inihahandog na palatuntunan, maaari po kayong mag-donate pamamagitan ng PayPal, www.paypal.me/Tony Israel. Maaari po kayong magpadala ng inyong pong donation sa pamamagitan ng BDO. Ang savings account number po ay kasalukuyan nakapaskil sa ating screen. At ang aking full name at phone number na maaari po ninyong gamitin para sa inyong pagtala sa Cebuana, WU, MoneyGram at iba pang mga remittance services. Maraming salamat sa mga sumusunod na individual na tumutulong at patuloy na nagpapahatid ng kanilang appreciation. Yan po si Alfredo T. ng Saudi at Dingley, Iloilo, si Nick K. ng New York, si Cecil T. ng Tokyo, si Iya C. ng Taiwan, si Marlene J.S. ng Saitama, si Marilyn A. ng Santiago City, si Eduardo E. ng Rizal, si Jeline G. ng Surigao at Arlene ng Surigao, si Engineer Zaldi D. Si Naima G. ng Abu Dhabi, si Ace P. ng Scarborough, Canada, at si Rodilyn P. ng South Cotabato. Balita ko yan sa South Cotabato talagang marami ring ginto. Si Samson T. ng Manila, Delia A. ng Canada, kay Ate Florentina at Mang Roger ng New York, kay Rolando R. ng Chicago, kay Evelina B. ng Italy, and Rolando S. ng Edmonton, Canada. Ayan po at ang panawagan. Kung kayo po in kaso na mamiss niyo po ang aming live episode, maaari po ninyong habulin yan sa YouTube. Mangyari mag-subscribe lamang sa www.youtube.com/Tony Israel. Pasalamatan ko nga pala si Boy Sarmiento. Ed, si Boy Sarmiento ay pinagkalooban po tayo, pinagkalooban po niya tayo ng graphic artwork. Yan po ngayon ay may post yan, yung artwork niya. Nakapost na yan sa aking Facebook, sa Patreon page at sa YouTube. Inaayos na lang yun sa YouTube. Okay. Makikita na maganda. Cover picture natin yan. Cover picture. May UFO doon at
nandun yung bandila ng Pilipinas. At siyempre, may quote tayo sa Bible about wealth of the nation. Okay, so atin mo nang batiin ang ating mga early viewers sa gabing ito, no? Pasalamatan natin si Danimar Aquino, si HD Villanueva, good evening, kay Melmor Takud, kay Adrian Diaz, kay Rendon RV, kay Sita Jose, kay Charmel Villarreal Manuel, kay Samuel Sabado. Maraming salamat, magandang gabi, naway mapa sa atin ang matagal na nating inaasam. Kay Dennis Morales, Conching Natividad, kay LV, watching from Tokyo, good evening. Kay Rolando Ramirez, hi, hello sa Wotnyans, good evening. Sa Philippines, watching here in Chicago, kay Maylene Sumabat, kay Dan Carias, Dario Castrense, kay Elmer Valle, engineer, architect Elmer, kay Argos Bom Colliantes, kay Andel Gina, hi Andel, kay Emily Guanzon Milyones. Uy, talaga naman, binaliktad yung Milyones. Dapat, wag mong baliktarin para magkaroon ng Milyones si Emily. Kay Gooddoy Raimundo, pilido palang Sanglana, Captain Sparrow, kay Ayete, kay Jeric Bueno, Jennifer Kadungo, good evening, Noel Talagit, Marlo Tech Tempus, kay Kane Gallardo, Sena Ilaw. Kamusta na kaya si Si Maria Ilaw ba yun? Ha? Na yun daw si Maria Ilaw, yun yung yung taga-alaga ni Marcos pagdating sa entertainment. Okay, parang siyang coordinator. Oo. Kung may gustong entertain na magpapadala ng mga sexy girls, si Maria Ilaw ang tinatawag, ha? Wow. Oo. Kasi, ito rin daw si Maria Ilaw, isa sa mga holder. Meron ding nakapangalan sa kanyang account. Maria Ilaw rin. Oo, Maria Ilaw, ng taga Bulacan. Pero nabalita ko namatay na lately. Okay, si Sita Jose, kay Robinson Ramos, kay Tess Giango. Ayan, kay Tess, may picture siya pinakita na container ng mga alaman pera. So, ang dami dyan. Kay Map Raymar, kay Catalina Bahamonde, kay Elma Victa Peralta, kay Sandel Del Prado, ayan, kay Princess, yan, mga piko niya, kanyang binabati. Ang mga pekog niyan. Okay. Kay Jessie Miss at Mosa, good evening. Jeric Bueno, dito po kaya sa Bataan, may ginto. Sa Sambales area yata, marami. Pabasa, Pampanga, Bataan, Sambales. Kay Nestor Escat Corpus, good evening Sir Anton, Sir Edneri, Chona Toralba Luzora, kay David Asuncion, kay Charmel Manuel, kay Shirley Katapang, kay RJ, si Nympha Sigwa, watching from Washington, D.C. So much going on around here. Totoo po bang si Bongbong Marcos ay Vice President na? Could this be a sign? Wala pa tayong dyan. Parang may ano mo dyan eh? Ha? Baka advance yan. Kasi nasa Washington DC siya. Mas advanced. Pero may lumalabas kasi sa Facebook mga pinapatunog eh. Wala pa naman deklarasyon kay Jong Magsayo, maliban siguro kung magkakaroon ng martial law o magkakaroon ng dictatorial rule para mag-giveaway dun sa transition na nararapat. Mag-giveaway tayo dun sa Gisara in case. No? Baka magkaroon ng ganun eh. Kay Carlos Arganda. Pero kailangan to subtle daw lahat niyan, Ed eh. Ma-execute ng subtle way. Hindi mag-create ng... Subtle. Ha? Sa Bisaya, subtle. Subtle. Okay, kay Carlos Arganda. Kay Marvin Lingoy. Kay Saturnino Abutin, good evening. Kay Kim Spernia, good evening. Kay Rendon RV, Danimar Aquino, good evening. Sir Anton, watching from Hong Kong. At kay Adrian Diaz. Bago natin takuan, Ed, yung ating topic, bago ko makalimutan. Itong sa Kiapuso mo, Jessica Soho, meron yatang
finiture na naman silang UFO. No? At Ah, kinontak ang UFOSP kung maaari ba raw makapagpahayag ng opinion tungkol dun sa UFO na nakunan sa um, Crocodile Island. Crocodile Island ba yun? Sa Negros Crocodile, Negros. Sa Negros, no? Sa Crocodile Island ang nakikita across the, ano ba yan, strait? Across the Pandan, something na ano. isla Okay. yun, di ba? Isla yung Crocodile Island. Mhm. Mm. Pinanindigan naman ni Rob, yun yung nakakuha ng image na talagang hindi mababali yung kanyang paniniwala na UFO. Pero dun sa kapuso mo, Jessica Soho, tila dinidebunk nila yung claim nun, ano? Kagaya nung barko na ginto na namataan. Tapos yung pala, kinumpara sa Coca-Leong, ship liner na nagtatraverse dun sa state na yon. So, doong time na yan, iniingan tayo ng opinion. Sabi ko, wala kaming mabibigay sa iyo dahil unang-una, wala namang, hindi ako makakapunta ng Bacolod, etc., ng Negros. Kung meron man, at sa Manila, wala si Saldi Vilches. So, nirefer ko nga si Ed Gatya. Sabi ko, sabi mo si Ed Gatya at siya ang may mga extensive research pagdating dyan sa Negros area. So, maganda naman na-interview si Ed Gatya, pero yung angulo tungkol sa potentiality o possibility na UFO yun, inawala. Sumuling pa rin din sila dun sa sinasabi ng Pag-asa na either satellite yun or aeroplano. Kaya na-dismay kami. Paano maging satellite dun sa Yan ang kuan doon. So, tama lang daw na nagdi-decline tayo sa mga interviews na ganyan, lalo na ang GMA, dahil parang mga Illuminati na yata influence itong mga to, no? Mga ganyang particular sa mga kababalaghan. Finiture mo pa, Jessica Soho, di galit yung mga tao, finiture mo pa. Tapos gagawin mo lang, ilalampasuhin mo, papahiyain mo yung nag-volunteer ng information sa iyo. Tayo, nabiktima na ako niyan dati kay Mike Enriquez. Pero nagpaalam naman sila sa akin noon out of courtesy bago nangyari yung airing. Sabi ko, okay lang, sige. Time na yun, pero hindi na nakaulit. So, itong nangyari dito, tilang nabastos nga yung ano naman. Binibiro mo, kukunan ka. Pupunta sa community mo, pupunta yung GMA doon, yung crew doon. Katakot-takot na preparasyon, katakot-takot na pagod ang inaabot ng mga tao doon just for the sake na na-TTV sila. Dahil sa hospitality natin. Okay, exactly. Tapos pagdating doon, pag napanood mo na, excited yung mga tao doon, ganun pala ang treatment. Tingnan mo na lang yung ginawa kay Edwin Gatya, napaka-iksi ng kanyang sinabi, pero yung preparasyon nun katakot-takot. Tapos hindi man lang binigyan ng weight doon sa conclusion nung segment na yon. Yun. So ganun gagamitin kayo ng mga network na yan at sa bandang huli, hindi naman din pala mabibigyan pansin yung nais ninyong ipaabot. Yeah. Okay, sige. Pero Tony, bago tayo I think tinitingnan ko yung video ini-post stop ko nga doon, inihinto ko tapos tinitingnan, pina-zoom ko pa. Nandun nga yung sa Cordillera Island yung nakikita nila. Tsaka matagal daw yun, pabalik-balik. So, something is happening there. Hindi naman ilaw, kasi medyo mabilis yung movement from the left to the right. At saka, napuna ko, parang it just moving at the edge of the hilltop or mountain range ba yun? Parang ganun. There could be something, no? There could be may mga parang activity doon na unusual. Kung malapit tayo dyan, pasyalan. Alam mo saan yung Cordillera, Crocodile Island? No idea, pero tingnan natin sa mapa. At madali lang siguro niyan pag napunta tayo sa Negros. Ayun, yun nga lang. Pangit yung ganyan. Adrian Reyes, good evening. Jong Magsayo, good evening, watching from the River of Gold, Cagayan de Oro. Ayan. Marami dyan mangyayari. Abangan ninyo. Kay Nancy Sota,
Nancy Abaygar. Carlito, pre. Gandang gabi sa'yo, Carlito. Janrico Nunez Magbanwa. Ayan, kay Janrico Nunez Magbanwa. Marami din dyan sa lugar mo, Janrico. Kay Lucy Sichanco, hello po, Kuya Anton, hello. Edri Reyes, pinahiya ko yung kaibigan kong paranormal expert. Kay Jessica, pinahiya po yung kaibigan kong paranormal expert. Kay Jessica Soho. Napahiya daw. Kita mo, ewan ko ha, minaano nila dun sa perspektiba nila na hindi naman scientific yung usapin na yun. Ay Michael Tantangko, may mag-utak lamok ang mga GMA, walang kwenta komentaryo nila, kaya wag na mo kayong papaunlak ng ng mga interview, kaya gamit lang kayo. Isang beses, nag-share ako sa KJMS na God's Culture Series, pero hindi pinansin yun. Sabi ni Elma. Good evening, Sir Anton and Ed. Sir Ed, I'm watching from Saudi Arabia. Sabi ni Doroteo Benavista. Okay, Doroteo, good evening sa iyo. Teka muna. Ha? Kay Ferdinand Odivelas. Good evening sa iyo. Good evening kay Marlene Lurin. Kay Doroteo. Tapos na si Doroteo. Ito watching from Abu Dhabi. Offer ng services niya. Si Mr. Sarmiento. Boy Sarmiento ng Saudi Arabia. Isa siyang graphic artist, professional, at gumagawa sila ng mga commercials. Kay An Campolio Salem from Abu Dhabi. Kay Kevin Abawag. Okay, sige. Now, nais natin bigyan ng, kaya tayo nagkaroon ng KKX Live episode ngayong gabi dahil nga dito sa God's Culture. Ito yung napanood ko kanina umaga, nag-alerto yung aking YouTube kasi nag-subscribe ako sa kanila. Pinanood ko, no? Isa sa mga napansin ko, yung binigyan ng narrator yung ng pakahulugan, yung Maharlika. Kasi nga parang lumilabas na naliligaw-ligaw daw tayo, particular dun sa kanyang source na information, yung GMA, yung Manila Bulletin, at yung kanyang mga pinakita, at sinasabi nga niya doon na ligaw daw ang pagkakaunawa natin sa Maharlika dahil kung ito ay kinakapit natin dun sa mga pag-unawa natin na mali yung konteksto, mali yung konsepto ng Maharlika, ay hindi daw ganon. And tila pinipilit niya na lahat ng mga interpretation na yon na hindi tama, kundi yun ay isang Hebrew na salita. Kung maalala, tayo ay nagkaroon ng broadcast no nung Sabado, at feature nga natin yung paliwanag, no? Isa sa mga paliwanag ni Felix Pohas. Maalala mo, ibigyan mo nga ako ng summary at ako'y mahina na yung aking memory. Pareho naman tayo. Mahina na memory. Okay. Sabi nga ni Kapilik na yung history niyan, yung Maharlika is parang free man nga because it is an interpretation of the word Maharlika that came from the Sanskrit. So yung, and then it evolved over time. It evolved over time to the current word na Maharlika, which could be linked back to the old word. Kaya as it went through the process of evolving from the Sanskrit word, siyempre dadaan yun sa mga languages na dadaan yan sa Malaysia, sa Indonesia, bago mapunta sa Pilipinas. So by the time dumating sa Pilipinas, nag-evolve na yun. Yung Merdeka, Merdeka, naging Maharlika na. So, ang paliwanag nito ni Ka Felix, ito ay Sanskrit ang prefix kasi ito ay portmanteau. Yung pinagsamang dalawang word, no? Yung maha is great. Great. At yung Indo-Malian suffix niya is lika, which is
which means or which connotes work or creation. Kaya mahalika. So great work. Yun ang pagkaka-interpret niya dito. Kung tingnan mo rin, oo. So, I mean, tiningnan ko rin yung Sanskrit. May Sanskrit dictionary naman, pwede mong gamitin eh. Convert Sanskrit word to English. Online yan, available online yan. Okay. Kinonsider din naman dito ni Ka Felix na yung Indo-Malayan languages are Mardika. Ayan, Merdeka, Merdeleka, or Maradika. Yan din yung isa sa mga binanggit doon sa video ng God's Culture, di ba? Pero sabi ni God's Culture, hindi raw mangyayaring yun ang pinaghalayan o pinaghalawan, pinanggalingan ng salitang Maharlika. At so, para ma-elucidate yung meaning ng Maharlika, sa Old Tagalog language niya ito kinuha. Nangangahulugan, dalawa daw ito. May thesis na Maginoo, pero yung antithesis naman nito, tinatawag para kay God's Culture, ay isa sa mga parang struggling class. Diba? Yun ang paliwanag dito ni God's Culture. Okay? Ayan, no? Ordinary free man. Kasi nga yung mga nag-migrate o nagpuntahan dun sa Tansa, Cavite, parang gano'n. Sabi ni Felix Puas, isa yan sa mga point na sinabi niya kahapon na yung mga dato that were freed na parang either they were freed from prison or they escaped or whatever, they went to Tornate, Cavite. Ang tawag sa kanila, Maharlika. So, parang lumalabas ng panahon daw ni Marcos, yung Maharlika was used to represent or to connote Filipino nobility o pagiging Maginoo. Doon yan ikinapit doon sa New Society Movement or kilusang bagong lipunan. So, napuna ko rin yung God Culture na ang focus nila is referencing the Bible or the Old Bible, and nakapag from the Hebrew or the Christian interpretation. So parang anything that is connected with the other religions, discard nila, and they're just focusing on the present Christian outlook, and then trying to connect it back to the Hebrew Bible. So parang exclusive, ang mula ko parang ginagawa nila exclusive, at saka panahon ngayon is ang the purpose na gusto palabas na Maharlika yan is to make it inclusive rather than exclusive. In other words, wala tayong itakwil, wala tayong alis kung hindi we gather them all together. So if we are 7,126 islands, lahat ng mga everybody in those islands will be gathered together under the new Maharlika. Dahil sa Muslim community, wala naman tayong naririnig na objection tungkol dun sa salitang Maharlika. Meron ba? Wala. I've not heard. Kasi kung susundin, isipin mo yung the word Maharlika. Kung titingnan mo yung sa dictionary ng Sanskrit dictionary, there is a word called Mahar. No? So yung Mahar is, ang meaning niyan is valuable or precious. Diba? And then the word likha. If you look at the Sanskrit word likha, it is to write, or in the same manner it could be interpreted as to create.
Kaya if you bring the two words together, maharlika, and remember, kung sundin natin yung pronoun sa Espanyol, yung H is silent H yan, di ba? Mm. So, yung likha, naging likha, maharlika. So, ang pagtingin ko sa akin, it's maybe a simple interpretation. The word precious or valuable plus the word likha to create, maharlika, is a precious creation. So, if you call the Philippines a maharlika, it is a precious creation. So, who created the islands, who created the world? Di ba God? So, it is a precious creation of God. Okay. Yung dyan sa kanyang ano naman, kasi pinipilit nga niya, parang dinidebunk niya na ito ay galing sa Malay, sa Indonesian, Sanskrit, sa iba pang origin na malapit sa neighboring country ng Pilipinas. At ito ay mas accurate kung ito ay may tuturing na Hebrew language, no? Yung mahar. Hindi ko ma-appreciate dito, hindi ko na mabasa kung ano yung nakalagay dito sa mahar niya, no? Pero yung likha, may connotation nito sa possession, possession. Aha. Ano ba nababasa mo dyan, Ed? Wala akong nababasa dito. Hindi ko maano yung nakalagay di na ano yan. So, but yung para bang you are overextending. Ang sa akin dyan is, after the presumption is that the missing 12, one of the missing tribes of Israel is nandito sa Pilipinas. So some of the words they're saying, some of the words that we are using here is has Hebrew roots. Ano? Ang sa akin naman is there is an intermingling of different words from the different cultures. So the older the language is, then the more possibility, the more chances of the words being used, being used in other having other meanings and other usage. So, but we have to take into account, ang sa akin dyan is, we have to take into account na Sanskrit as a language has been existing for probably 3,500 years. Ano? And the practice that has used this language is the first group that we know of is Hindu, which is even older than Islam and the Christians, because Hinduism seems to have come into being 3,500 years ago. You know? And then if you look at the first usage of Sanskrit, you can even go as far back as yung kay Krishna. When the book of Mahabharata was written, it was in the original Sanskrit. Kaya medyo itong hindi mo masabi na bago lang itong words, because the Sanskrit itself is an old language. So kung titingnan mo, it's probably 3,500 years ago. So that's 1,500 BC. Or 1,000, merong nagsasabi it's even older than that. Kailan ba yung panahon ni Abraham? When would it be? So you look at that. Well, kung babasihan natin yung yung cyclical constellation influence, no? Halimbawa ngayon ang panahon ni Kristo is year of the yung influence of the Pisces, tapos age of Pisces. Ngayon papasok na tayo sa age of Aquarius. Yung Abraham connotes ram. Age of ram, of the ram. That would be the ram.
He predates siguro, predating Christ, predating Moses, predating other Because its ano pa, zodiac sign, more or less, its zodiac sign is Aries. requires the transition of around 2,160 years. Ah, So talagang, if the Pisces, it took 2,160 years for the transition from the start of Pisces to the end of Pisces. That would be around the time of Christ, which is 2000. It's 2000. tapos na tayo nun eh. Yeah, Tapos yung 2019. So, mga around that period. mga So, 6,000 siguro. if you move further back, another 2,160, that's around 4,000 years. And we are saying that yung kwento ng ang kwento the myth, not even the myth, but the ancient history of India goes as far back as the Indus Valley. No, yung Indus Valley that goes back around 5,000 years. Ah. So that's still around 3,000 years before BCE. Kung I'm not very exact. I'm not an anthropologist, pero ang sa akin is if you do some research and then you try to look at the timelines, in general terms, you have an idea. You have an idea kung magkadugtong, mag-overlap ba ito. So, hindi mo masabi na bago lang yung Sanskrit. It might be as old as the Hebrew language. Well, ang Hebrew naman pag sinabi mong Hebrew, ang Hebrew people is composed of wandering people, di ba? Ito yung mga wanderer, yung mga marauding group of people. Wala silang masasabing talagang settlement. So, kung saan sila napunta. Kung titingnan mo yung kultura siguro nila, medyo fragmented din yung culture nila dahil wala naman silang may tuturing mo na permanente yung kanilang settlement. Diba, It's not even clear kung saan sila talaga nag-settle kasi yun ang karakter nila, wandering people, gypsy people, nakakaravan, etc. So, very ano pa rin. Di ba, Tony, yung narrative na nakita natin sa video or na kwento that the Israeli people or the people from the Middle East actually migrated to that area from northern India. Yung Aryan. Nag-migrate sila din. Yun ang naging Iran. Okay. Naging Samaria and then moving down to Judea, to Judah. Kasi wala pa Israel noon eh. Judah pang tawag noon originally. Judah. Ang Israel noon naging panahon na lang ni Jacob yan, ni Jacob. Anyway, so balikan natin dito. We cannot give, you really need to go into a detailed research for you to get the exact date and timing. But ang importante is you look at the timelines and it seems that there are some overlaps, mayroong kadugtong or even earlier periods that you might need to go into. Kasi yung pareho yung Hebrew na yan, yung Hebrew, it has its roots. There are languages that has, the Hebrew language even has roots of certain words. Older languages is based on. Hindi natin masabi na kung talagang meron ba silang indigenous language or indigenous form of speech. Kaya nga, wandering people to kung saan sila napadpad noon, siguro na-adapt nila yung language kung saan sila medyo naging permanente. Diba? Correct. Yan sa atin ngayon, yung OFW natin, yung bumabalik yung mga OFW natin, iba-ibang mga salita na, mayroong German, mayroong French, mayroong Italian. In fact, yung salitang halaka, di ba? Halaka. Halaka. Yan may Hebrew connotation din yan. Meron yan, halal, Arabic, halal, hala.
Pag nabasa mo yung hilacha, kasi yung cha nila, CHA is ka. Alaka. So may correspondence din sa mga common language na tinatano natin. In fact, Ayala is a Hebrew word o Jewish word, Jewish term, Ayala. Ayala means the back of yung pigi ng kabayo. Ganun ba? So marami rin tayong mga na-adapt na nasasakop na rin natin sa salitang Tagalog. And we have so many, because there is some commonality. Remember, if we look back to history. That's right. If we look back to history, yung Philippines naman is comprising of several islands, iba-ibang mga kingdoms. Tapos, over time, nandyan yung Madjapahit. Nauna yung Madjapahit, Sri Bisaya. And then we have the Madjapahit. And then yung Brunei, the Kingdom of Brunei. In fact, the Kingdom of Brunei, time in the 15th century or 14th century, umatake dito sa Luzon and attack the Kingdom of Tondo. And it was the King of Brunei, it was the Sultan of Brunei who created the Sultanate of Manila to fight against the Sultanate of Tondo. So, ano salita ng Brunei nun? Ano salita? So, there is definitely an intermingling of words and culture. Totoo. Yung dito, yung Marikudo naman, di ba? Yung may invade yung parte ng Iloilo. At Marikudo, yung dato yata Marikudo. And dala-dala nga yung language ng Brunei. Talagay ko, yun yata yan no? Malay. So yung salita sa Bisaya, halimbawa, jalan-jalan. Di makikita mo pag nandun ka sa Malaysia, makikita mo jalang. Sa Brunei, jalang. Sa salita. At sa kapaadto. Gihalang, di ba? Anda kasong aki. Ha? Maranao yun. At sa kapakadto, jalang. Pagto, anda. Anda kasong. Amang ka. At sa kapakadto, jalang. Pag sinabi mong jalang, meaning pala nung jalang is either walk, road, jalang. And you realize, we will also realize that there are so many words in our language that is the same as Indonesia and Malaysia. Kaya we have the same word for payong, umbrella. Maski yung palos ng lalaki, the same din sa Indonesia, hanggang ngayon, yung pa rin ang gamit, di ba? Tapos ngayon, for instance, since we have been under the Espanyol, we have so many words that are of Spanish origins. Dahil na lang yan sa influence ng pero pagdating mo rito sa South, ayan, gaya din sa Cebuano, Bisaya, Ilonggo, yung mga native na salita, dalan, yung dalan is jalang, isang salita lang din yan pagdating mo sa Malaysia. Ewan din din sa Luzon kung ano yung influence ng dialects, no? So dito sa mga practical usage ng words natin, it cannot be denied naman. Hindi mo na kailangan i-research pa ng malaliman na ang influence, talaga dito lang within the neighboring regions kung yung usage of words. Pero kung ipipilit naman na parang nangyari kasi dito sa God's culture, hindi naman natin ina-appreciate nga natin yung extensive research niya, yung kanyang exegesis. Na-appreciate naman natin yung maganda, no? Pero also for the research that they have done. Oo, na-appreciate natin yun. Maganda naman yung kanyang paliwanag. Nakita naman natin na talagang yun na yung fact na yung kanyang tinitindigan. Wala naman tayong kontra doon. Pero yung pagdating mo dun sa practical application ng mga salita natin ngayon, parang malayo na parang acceptable sa atin na yung pinanggalingan yan, yung galing nga dito sa baba o galing sa Indonesia, sa Malaysia, o sarili natin. Hindi natin alam, baka yun ang sarili nating salita talaga In other words, Tony, with the migration of migration of culture in this region,
you cannot outright disregard any evolution of words coming from the southern portion or Oo. the southern parts of our country and Oo. those of all the other countries. Mm. I mean, we have to accept the fact that the border between there is intermingling of cultures, especially in the southern borders. Mm. Mindanao, Borneo, Sumatra, itong Malacca Straits na yan, yung grupo na yan. Mm. And then, if you look at the geographical configuration ng Philippines natin, we can say that if the islands were already covered by the sea, one way that they can go through Luzon is via Palawan. Mm. Di ba? From Borneo, from the Malacca Straits, so Sumatra, Indonesia, Malaysia, mag-cross sila. That is just across, yung tinitingnan mo lang yung dulo ng Palawan from Borneo. Mm. At saka That's yung right. Tawi-Tawi. So kung Tawi-Tawi ka, susundin mo yung Tawi-Tawi, Hulo, Basilan, Zamboanga, Mindanao, Southern Mindanao yan. So, Kung hindi, from the North Bandia, Indonesia, susundin mo yung Palawan, subaybayin mo lang yung Palawan all the way north, ang labas mo dyan, Masbate na at saka North Central Luzon. Mm. Tsaka, makakarating ka na sa Brunei, makakarating ka na sa Indonesia. Di ba? Malapit lang talaga tayo dyan. Now, I cannot accept just to disregard the possible evolution of the words coming from the south. That has to be looked into. You cannot just disregard that. Okay. Ito naman yung ano niya, no? Kasi ang inaano pinupunto natin dito, hindi naman sinasabing hindi totoo. Hindi naman natin hindi naman natin pinamamalian o inaargumento ito. Kaya lang pinipresent din natin yung ating perspektiba outside dun sa religious context, outside dun sa specific intention. No, talagang i-link niya ito ng sapilitan. Talagang trinungcate, parang truncated eh. Okay. Yung para sa akin ba, tanggalin yung mga hidden agenda. Kung meron kang religious agenda, tanggalin mo yan. Kung meron kang political agenda, tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Ano bang nangyari talaga over time? What happened over time? And if we can prove what has happened over time in terms of the evolution of the words, its usage and its meaning, and then we can say that, okay, kung somebody can prove to do that, mahirap yung sabihin mo na nobody has debunked what I have said or what we have written. True, but it does not mean just because nobody has debunked or nobody has proven you wrong means that you are correct. That's right. Basically, if you are being honest about it. So, ang akin is, let's be fair. Titignan natin from an objective viewpoint, ano ba talagang nangyayari over time? Okay. Ito, tignan natin. Atin na walang written records. Ito, wala namang masama dito sa interpretation niya. Magkakalapit din naman, no? So, according sa Hebrew niya is mahar, to acquire by paying a purchase price. To endow, surely to bargain for a wife to wed. So, parang, yung concept niya is walang pinakaiba dun sa mahal. Diba? Remember in Bisaya, pag Tagalog ka, mahal, pag-ibig, love. Diba? Pero pag Bisaya ka, sabihin mo mahal, it's pricey. Mahal. Diba? One usage of the word mahal is expensive. Or mahal precious. Na bay. Precious. Tapos yung likha, it's about price. So it's not part of, hindi ka, ang sa akin is the evolution of words talagang mag-change yan over time and in terms of usage and interpretation. Yeah, that's right. So yung leka naman niya is 2, 4 of you indicating possession. So ang exegesis niya rito, ito yung bride. Magiging mangyayari, ang maharlika kapag pumasok na sa pagkapapalit ng maharlika,
papasok na yung redemption ni Jesucristo at ang Pilipinas ay may kukonsider ng ang bride according dun sa Revelation, sa Book of Revelation, na kung saan she will be clothed with the white linen, tapos pakakasalan or something na i-endow sa kanya as Which is, bride, no? Kaya ang konsepto naman ni God's culture, nilalapit niya yan sa Hebrew context at nang sa ganun, hindi siya makontradict doon sa o hindi siya mawala doon sa kanyang agenda na itutumbukin niya doon yung doon sa Revelation. Bible-based yan eh. The Bible-based. Pinipilit niya talagang ganon. Now, okay naman kung ganon eh, no? Pero ang hindi ko lang nagugustuhan o hindi ko lang naano, yung exclusion. Instead na maging unifying factor yung kanyang presentation, tayo Pilipino eh, hindi naman natin sigurado kung Pilipino siya eh. Diba? Tayo Pilipino, nararamdaman natin yung maharlika. Sa Muslim community, wala akong nakikitang may rejection, may refusal na tanggapin yung maharlika. In fact, yung maharlikan tribe natin na mga tinayo, nakakarating sa Mindanao, tinatanggap ng mga tribo doon. From Mindanao hanggang Luzon, walang problema. Yung mga kabat natin, sila Professor Canunoy, sila Maris Montfort at iba pa, maharlikan. Hindi walang conflict dun sa salita. Pero kung sasabihin nila na imposible na 5% lang ang mga Muslim at never na naging Muslim country ang Pilipinas, parang ini-exclude naman nila yung Muslim nation, yung mga Muslim brothers natin. Baka nagkamali siya ngayon dyan. Kasi if you look at the current time ngayon, Tony, kung tingnan mo yung panahon ngayon, bawat syudad dito sa Pilipinas ngayon, may Muslim community na. That's right, that's right. Punta ka kahit saan dito sa Pilipinas, you tell me where there are no Muslims. In fact, kung biblical base yung sa niya, tinutumbok niya, sa Book of Revelation halimbawa, wala naman nakalagay doon na Christianity. Wala naman sinasabi doon, all you Christians will ganito. All you Christians will enjoy. Wala naman sinasabi ng Christians doon eh. Wala. At saka, sabi nga nila, Jesus was not a Christian. Jesus was not even a Christian. He was Hebrew? Nazarene. He was a Jew. In fact, dun sabi sa Matthew, makikita mo doon, I did not come to save the Gentiles. I did not come for the Gentiles, but I've come for the house of Israel. So, dininay niyo yun. Yung mga Christians, yung mga Gentiles, yung mga walang relihiyon. Now, ito, may makikita dito yung agenda lang na parang hindi siya fully productive. Including. In other words, ang sasabihin natin, maganda yung pag-presentation mo, but do not be exclusive. Be inclusive. You include everybody. Yung sabihin natin na tama nga yung interpretation mo, tama nga yung exegesis mo, tama nga yung research mo, but the end result is medyo may na-exclude sa population namin. Ngayon, sabi mong reunification of the 12 tribes of Israel. Paano mo mayu-unite yung 12 tribes kung Christianity pa rin ang nasa puso mo? How sure are you na yung 12 tribes yung mga Christians? Diba? So, nadidefeat din yung purpose niya dun sa Revelation. Kasi hindi magaganap yung Book of Revelation, hindi may sasakatuparan yun unless na makukolek mo yung 10 tribes, the 10 lost tribes of Israel. What if, kung isang tribo doon ay Muslim at nagalit sa'yo, sinabi mo, bride kayo, Christian, wala na. Di ba, Ed? Correct. Kasi exclusion nga eh. In-exclude mo kami dyan sa storya mo, sa narrative mo. O Hebrew, ganyan, for Christian, ganyan. Yun, doon ngayon nakikitaan na parang hindi absolute objective yung kanyang ano. Ito ay amin lang ho ito. Ito ay aking position, aking hinahayag at iba rin naman yung position siyempre. Tayo naman ay malayang makapaghayag ng ating tinitinindigan.
Right. Okay, so kung yun ang reality niya, yun ang ano niya, okay naman yan. Pero yun nga lang, sana ma-rephrase niya yun, o ma-recode niya, o ano man tawag niya, ma-repackage niya yun, in a sense na hindi tayo magkakaroon pa ng ganitong pagkaka... Ha? Ano yung term sa Tagalog? Hidwaan? Oo, imbis na magkaisa. Paano makolekta yung 10 lost tribes kung meron kang tinitindigang relihiyon? Oo. Saan tayo ngayon? Natahimik ka yata. Maharlika pa rin tayo. Tsaka ayoko rin ng upir eh. Upir. Oo. Kasi yung Parang sound... Ha? oppression. Oppression. Fear. Oh, fear. Takot. Takot. Buti din ma-apply ka. Ah. Okay. Sige. Nakuha natin yung mga commented. Tarsis. Tarsis. Pwede. Sabi na, pangalan na, Tarsis. Okay. Mas maganda pa rin maharlik natin sa Tarsis. Para Ito, yung feathers. Tar okay. is Ha? tar is black. Yung tar. Yung parang asfalto. Tar. Sheesh. Okay. Philippines is the land of creation after the flood. Nagkakawatak-watak na. Okay. And that is what, Tony, that's what I'm saying. Yung the Sanskrit word for mahar and then yung likha, yun ang precious creation. Yeah. Oh, That's right. diba? So, bakit lalayo pa tayo dyan? We are the precious creation. We are the precious creation. Maybe we are, because normally, a land is called, is given a female designation. So, it is the motherland, di ba? Pambihira ka lang magsabi fatherland eh. Motherland. So, yung babae, normally the land is a woman. Because it is fertile. It gives off fertility. At yung nagbibigay ng sigla sa fertility, yung nagbumubuhay, yung lalaki. The precious creation. So, we are the precious creation. Of who? Whom? God. God or Bathala, ang tawag sa Tagalog. Kasi hindi rin pala na hindi pa rin siguro na consider yung salita ng mga indigenous people, gaya limbawa nung Alibata, ng mga native natin. Malay natin, mayroong salita sa kanilang maharlika talaga. Kasi nung panahon ni Marcos, naalala mo Ed, nung panahon ni Elizalde, meron silang tinawag na Tasaday, di ba? Tasaday, oh. The oldest tribe daw na in the world na yun. Hindi naman oldest, the last tribe the last tribe in the Philippines that has not yet been contaminated by modern culture. Yun ang Tasaday, no, at the time. Tasaday. Siyempre, pagpasok ni Elizalde? Sino yun? Elizalde ba yun? Fred Elizalde. Di pagpasok niya doon, di contaminated na. Ang unang kinontaminate niya, yung 14 years old na native na dinala niya sa bahay niya. Bakit inanakan? Ewan ko lang. Hindi, wala akong sinasabi. Basta yung parang nadala niya sa bahay niya yun. Okay. Mayroong native doon, something. Na pinicturean. Anyway, so sabi ni Elmer, ni architect, hindi kayo naniniwala na dito nagsimula ang creation ng tao. Isang patunay diyan ang pinakamatandang bone na natagpuan sa Palawan. Naniniwala tayo diyan na dito ang creation. Aton, yung sa Palawan is only 50,000. Yung bagong na-discovery sa Quezon ba yun? Sa North Luzon, yung sa bundok. Ipugaw ba yan? Is 750,000. Older.
sabi ni RJ, kasi kung yun lang ang mapapanood o na video, baka sa maharlikan nila na nailabas, maguguluhan ka lang, maguguluhan ka talaga. Kasi maiisip mo nga na hindi masyadong concrete ang evidence. Pero once na matapos mo ang previous na videos nila, saka mo malalaman, so wag lang tayo mag-depend sa iisang video lang kung hindi masyadong maunawaan. Connected daw yung mga videos. Na ikaw Ed, nasubaybayan mo yon. So anong comment mo tungkol diyan? Ano, Mas which one? Hindi, ang hindi ko na, ang na panood ko lang dyan yung sa Garden of Eden at saka sa yung offer. I have not Mhm. yet listened to their 12 tribes. Okay. Mm. Hebrew is the language that God had introduced to humanity, sabi ni Jenny Lou. Sabi ni Elmer, siguro, so Mr. Neri, hindi natapos ang mga video, yun sa'yo naman haka-haka lang. Mas reliable si TGC kaysa sa'yo. Kaya nga haka-haka lang. I don't know kung I don't know kung haka-haka yung ginamit natin ang Sanskrit dictionary na ang mahar means precious or valuable. Ay yung likha means to write. Mm. So, dugtong mo yan, it can also be interpreted as the evolution of words. The evolution of words is factual. Hindi naman yun haka-haka eh. Talagang words evolve in its usage and its meaning. Mhm. So what I'm saying is, if you look at the Spanish language, H is not pronounced. It is what they call the silent H. H. Yan. Yung iho, H-I-J-O. Mm. That's not heho, it's iho. So, kaya yung maharlika, yung H silent, pwede yung maharlika, diretso, you can spell it. Saka yung Tagalog, the Tagalog way of speaking is syllabic. Mm. Maharlika. Okay. So, ang ating dinidispute lang dito, no, yung Never posted that na hindi to factual. It's based on certain documents. Okay. Sabi niya, 2 tao pa ang nakakapasok sa karyan ni King Solomon. Ang basihan po ng TGC ay Bible at Science. Hindi po agenda yan. Katotohanan po yan, sabi ni Elmer. Yun ang agenda niya is yung ipasok yung Christianity dun sa equation. Kaya, ang problema natin dito, Elmer, kung ang unifying factor ang hinahanap natin eh. Hindi yung Christian ka, Muslim ako. No? Ang maharlika, sa ngayon, is a unifying word. Ito eh, tanggap sa Muslim community, tanggap sa Northern Luzon community, mga tribes, tanggap nila yan, wala silang kontra dyan. Pero kung ibibigyan niya ng kulay, na ang maharlika ay isang Hebrew word, nakakapit dun sa Bride of the Messiah, etc., etc., yan ang aking tinututulan. No? Kasi, imbis na magkaisa tayo, magkakaroon pa ng exclusion. Paano mo mapagkasama yung 12 tribes? Kung nasa propesya, pinaniniwalaan nila na ang gathering of the 10 tribes of Israel ay magaganap dito sa Pilipinas, paano magagather ng God's culture yon? Kung yung ika-9 tribe halimbawa ay nasa Muslim tribe, hindi yan magagawa yon. Hindi siya papayag. Ano papasok mo ko dyan? Oh. So yun ang sinasabi nating nakikitaan ko ng agenda rito yung God's culture na yan. Okay? So, yun lang ang akin. Hindi tayo nag-aaway. Okay. Mas nauna ang Hebrew kaysa sa Sanskrit na sinasabi ni Sir Ed. Yan ang Hebrew sa tingin ko. Okay. Sige lang. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin ng Amerika kung nasaan ang kaharian, kayamanan ni Solomon. Good evening, Kuya Anton. Nice topic. Ka-Anton, wala silang sinasabi na Christian sila. Meron. Mahalata mo sa tema, no, sa tenor. Balikan mo, kaya nga ako hindi ako nanonood masyado ng presentation nila. Dahil ako, nabasa ko na yung Biblia, nag-aral ako ng Biblia, meron din kaming sinagawang may Bible study program ako noon. Kaya yung mga teman-teman na ganyan, hindi ko nalang babanggitin kung anong religious group dito sa Pilipinas na ganyan din ang pinupunto.
Kita mo, tanungin mo yung God's culture. Kontakin mo, sino yung in charge sa inyo dyan? Sino yung nagsasalita? Sino yung pastor ninyo? Magpapakilala ba? Sasagutin ka? Tawagan mo, Elmer. Subukan mo. Hindi ka tatasagutin. At hindi mo magpapakilala sa'yo. Pero although na nagbigay sila ng announcement na sila daw darating at magkakaroon ng presentation sa buong Pilipinas. Hintayin natin. Pero sa ganito kaaga, tanong nyo, subukan ninyo. Kami, umaharap kami sa inyo, hindi kami tinatago. Right. Sige. Correct. You're right. You know, what you see is what you get. Hindi naman tayo nagtatago. Oo. Ate, kaya nga KKX Live ito, Kuro-Kuro Exchange. Please, Kuro-kuro. agenda kasi wala silang agenda. Sorry po sa inyong dalawa. Nasa iyo yan, Elmer. Pero kung marirealize nyo rin yan. Kaya Anton, telepathic message to choose the people. Rem Corpus, good evening. Tama lang napalitan ang pangalan ng Pilipinas para maibalik ang real identity. If who are the into this world as the land of Ophir, where the lost tribes of Israel was located, wherein the first evolution of mankind was created. At para mawala yung sumpa, ang hatred na dala ng colonialism, which reversed the history where we came from. Kaya nga. Okay. Sabi nila may tribe din sa Kurdistan na majority Muslim, kasama po sa presentation nila. Okay. Hello po, Kuya Anton. Ed. So, kung mali ako, ano sa tingin mo? Tama ba ako? Mali ba ako? We have to be objective about the whole thing. Open-minded. Yun lang aking nakikita. Panurin niyo po ng ilang beses kasi hindi po Tony, ako, this coming May, I would like to listen to them. Ay, ko rin. Oo, di ba? Pakinggan natin. Wala namang masama na mapakinggan natin sila. Okay, so you cannot understand this video alone with TGC's findings. You should watch all of other videos para hindi kayo mawala. Mali po yung pag-intindi ninyo. Okay, thank you. Religion will be abolished in the last days. That's when the last 12 tribes would unite. Tama. Yan, nasangayunan ko yung komentaryo ni H.D. Villanueva. Ang gusto niyo pong patunayan na tayo ay mga Hebrew sa simula. Hindi pwede tayo maging Hebrew sa simula, Sandel, dahil tayo ay mayroon sariling tahanan. Ang mga Hebrews ay wandering people, mga gypsies, walang sariling bahay. Noong 1948 lang sila nagkaroon ng bahay. Noong 1948 lang sila nagkaroon ng bansa, ng kasarinlan. Kaya nga yung mga Middle Easterners, yung nandiyan sa Middle East, nagtaka. Paano napunta yung Israelita na to dito? Bigla na lang daw nagsulputan ng 1948. Yan ang nagpapakilalang Hebrew dahil wala ho silang tahanan. Yung naalala ko na pala yung Balfour Treaty. No, noong 1948 lang yun na-create. So hindi tayo mangyayari ganun dahil tayo pa, we predate kung kailan nagkaroon ng tahanan, kung kailan nagkaroon ng identity itong mga Hebrew. Kung yan ang identity nila ay mga Israelita nga. Okay, where is Mimicol tayo, ha? Teka, sino ba ito? Let me check. Saan ba ito? Hindi ko maano eh. Okay. Patuloy natin si... Hello? Sandali, ha? Hindi ma-access to allow. Hello? Hello, Nick? Yeah. Ito yung gamit kong cellphone ni Mrs. Sige, Nick. Kasi hindi ko makatawa. Okay, sige. Si Rolando ito. Si Rolando Anton. Nagpo-programa kami. Naku, yung baka may problema yung padala ko. Teka lang. Sige lang. Tawagan kita mamaya, Nick. Rolando, ha? Kasi nagpo-programa kami. Naku, sorry. No problem. Pero may nasend ako sa Messenger. Tignan mo lang yan. Sa sige. Western Union ka mismo punta. Okay. Thank you. Punta ka mismo sa Western Union. Hindi ko ginamit kasi yung
BDO mo Sige. at magdala ka ng ID. One. Thank you, ma. Sige, Thank you, sige. Rolando. Okay. Ayan, si Rolando. Sorry. Oh, no problem. Si O Rolando. tawag ka mamaya Okay. para malaman ko kung Okay. nakuha mo na. Okay, thank you. Sige. Sige. Ayan, si Rolando, may kaloob siya sa atin. Salamat marami sa Rolando S. Para sa Wealth of the Nation. Sabi ni Zari, pwede ba Tarsis? That's not the point. They are only explain with the word Maharlika, the exact word. Okay, Jenny Lou, taken. Sabi sa God's culture, Maharlika, malapit. Tarsis is Tarsier. Tarsier, yun sa Bohol. Walang agenda ang God's culture. They don't have any religious affiliations. What the objective is to know the true history of the land and the people of the Philippines according to scriptures. Okay? You guys need to start seeing the first video that start throwing your own opinion. Then start throwing your own opinion. Doon lang kasi nila binasid doon sa isang video. Well, as tingin ko naman RJ, kahit isang video lang yun, that's enough eh. Dahil ang pinag-uusapan nandun, hindi naman kailangan po pang bumalik ka pa sa ilang video para maintindihan yung kanilang paliwanag. Dahil ang pinag-uusapan dito, kung saan nahalaw yung salitang Maharlika. Mapapansin nyo, tingnan nyo yung tema niya, tingnan nyo yung punto niya. Kapag nagsalita siya, binabasag niya yung affiliation ng salitang Maharlika na associate dun sa Muslim country o sa Muslim nation. Nakikita mo kung paano niya basagin yun. Yun lang ang akin. Okay? Sir, ang hinahanap po kung paano mapapatunayan ng salita at yun galing po ng basis. Okay, sige. Both of you need deep research and discernment from God. Okay. Thank you. God's culture has no religious affiliation. Sige. Alamin nyo yun kung wala silang religious affiliation. Contact them, ask them kung sino yung in charge, sino yung narinig. Culture. Ha? Bakit tinawag lang culture? Sinabi po nila na hindi sila against sa ibang reliyon. Malinaw na sinabi nila yon. Hindi ganun ang dating sa akin, RJ. Pakinggan mo yung tema nila nung sa pinipilit nila na walang affiliation yung mga Muslim. Yun ang aking doon. Hindi ako Muslim. As far as Maharlika is concerned. As far as Maharlika is concerned, wala tayong hindi natin dadamay yung iba pang mga video presentation. Baka naman po hindi nyo pa napanood the whole video. Ganun pa man, may kanya-kanya tayong pananaw. Thank you, Arnel. Ganun din kayo. Maaari ko yung magpahayag ng inyong pananaw. Hindi naman po sinasabi na Christian sila o hindi nangihikayat na sumali. Their agenda is to correct the history of our land na tinatago ng mga Jesuit. Ako, Jesuit ka daw. Jesuit. Oo. Hindi nila nababasa ang comments natin. Binabasa. Ayan. Nakapost pa nga. That's right. It's a woman's because it's getting birth with more island. Before we throw words to people, mag-research po kayo, sabi ni Jenny. Posibleng sinusuppress ng mga istorya ng tunay na ibig sabihin ng Maharlika kasi noon pa man ipagyapitan na lahat na kusuot ng ginto kahit ang mga tagasunod. Hindi Ifugao Sir Neri sa Calao Cave yun, Cagayan. Ano ba yun? Oh yeah, sa North Luzon. Okay. Cagayan. And nasusubaybayan po namin ng lahat ng videos niya kaya naintindihan namin Sir Anton. Okay. Sinasabi ko nga na you to understand the whole thing, watch all their videos. What about the Hebrew word, Sir Neri? It's older than your Sanskrit. We are Hebrew inheritances that we speak Babayin language originally, not Tagalog. Religion would be abolished in the last days. Anyway, yan. Masubukan nyo po na panoorin mula. Okay, sige. Tama po, Sir Anton. Okay. It's very clear that there is no agenda sa God's culture to make research. God's culture, angel replied, to reveal the hidden truths. You need the scriptures for you to know your history, not necessarily David. I'm sorry to argue with you. Now we won't find history, the right history sa scriptures. Dahil ang scriptures, may agenda din. It's a matter of motivation na maintindihan nila about the ancient history, how the deception evolved the world.
Oh. Kaya nga ito, biniblend nila kasi wala nang ibang mapagkukunan, mapaghuhugutan ng explanation, kundi yung Bible. Yun naman ang konteksto nila, no? Yun naman ang konteksto ng God's culture. Naintindihan naman natin yan. Ito pang nabasa ko, sinukupan ang spiritual, a material recognized mother of Jesus, si Timothy po, Paul Munro po. Bakit si Paul Munro nahalo dito? Yaman ni Haring Solomon, sir. Nasa lupang sinilangan, umalayong sinilangan po. Good evening sa lahat. Hello. Arnel, tama ka. Pag nagbasa ka o nag-aral ka ng Biblia, simula pa lang ng presentasyon, malalaman mo na kung ano relihiyon. Nag-aral din ako ng Biblia. Alam ko sino mga gumagamit yan. Free po yun. Publishin kayo. Jennifer Kadungog. Ako sir, naniniwala din lang ako sa TGC dahil may basis po sila. Kung titignan natin ang ginagawa sa atin ng mga colonizers, sinusuppress po ng mga Jesuits ang tunay nating identity. Religion separate humanity. Hindi po modern Jews are the real Jews. Si Iranton, si Jesus Christ ay kakulay natin. Siya ay Pilipino. Hebrews are different from Israelites. FYI ka Anton. Hebrew is a clan from every descendants of Shem, the son of Noah. Okay, I stand corrected, whatever it is. Makitaan nyo talaga ang agenda kasi hindi nyo na pinanood ng videos nila. Panoorin nyo po lahat bago kayo mag-conclude ng ganyan. May comment ka, Ed, so far? Well, I have already, as I said, nakita ko na yung Garden of Eden at saka yung the Solomon's Gold. Mm-hmm. I'm not convinced. Okay. Maging maliwanag din sa lahat, lalo sa inyo, Sir Anton, sa mga araw na darating po. Okay. We came from one of the son of Eber, Yoktan, brother of Peleg, kung saan nagaling si Abraham. Eber ang kaunaan ng Hebreo. Hebrew is from Eber, descendants of Shem in Israel. Jacob, descendants to Abraham. Okay. Ang tunay na kulay daw ni Jesus ay hindi puti. Kulay kayo manggi. Ang Israel po, sa Israel ngayon ay hindi tunay na Israelite. Basahin niyo po ang Table of Nations. Si Yoktan po ay grandson ni Eber na pinagmulan ng Hebrew. Good evening. Okay, good evening na to. Basahin natin, ha. Mag-comment po kayo doon sa channel para masampulan kayo, mga bossing. Kayo po ang mababasag. Unang tilo sa Thessalonica, Hebrew is true Jew. Good evening. Ang dami palang fan ng God's culture, Ed, ha? Oo. Siyempre, everybody is hoping na it is true. Religion was only created by Elohim, only for competition, not for war. Competition of thoughts, competition of invasion of memory, invasion of thoughts. Good PM po, Sir Anton and Sir Ed. The oldest bone is from Callao Cave. Ayun, not in Ifugao. Tama. Tama po, Sir Ed. The two witnesses, panoorin nyo doon. It's really interesting. Okay, sige. Yan ang aming maliban na lang kung may nais kang idagdag, Ed. Ano ba yung dagdag natin? Eh, That we still support the renaming of the Philippines to Maharlika. Ganun ba yan? Hindi. Yun lang naman ang aking objective doon. I mean, aking tinatayuan doon. Doon sa tenor ng kanyang pananalita, talagang pinipilit niyang i-exclude yung ibang mga tumatanggap ng salitang Maharlika dahil Hebrew word. The fact that the arguments are based on the Bible, yung Bible naman is viewed as a spiritual, ano ba tawag yan? A divine, I mean, people who use it and believes in the Bible finds it as to be divine in nature. Diba? So, mayroong mga tao dyan who believes that it is only the Bible that can give you the information.
So, Well, yung basis naman sa Bible, hindi naman masama yan dahil yun yung pinaka-last recourse mo eh. Last resort mo, maraming mga books na pinasunog ang Roman Empire. remember sa akin is, the Book of Enoch is not there. Oh, it's not there. Oh, the Book of Enoch. Of course. Ano yung mga Oh, libro na, what books were removed from the existing number of books that we have now? ang Books that were used before by the Christian communities. the original Bible contained 88 books. And then, Tapos, ito, inintroduce siyempre ni Constantine, no? In honor dun sa kanyang mother. kasyon din yun. Ano bang nangyari noon? So, 88 books yan, and then na-reduce to 77. And then, itong final na book, pinablish ni King James, 66 books na lang yan. And I was researching ito. Ewan ko kung maniwala itong ibang mga listeners natin. But the Bible did not become a Bible immediately. It was the approval of the acceptance of certain canons. Mhm. Some of the books were considered as canon. So over time, ano yung mga libro, mga epistles, mga acts that were considered as valid by the Catholic Church were eventually compiled to become the Bible. Mhm. And then, when the Reformation of Martin Luther, yung nagrebelde yun si Martin Luther, Mhm. doon na lumabas yung, at saka yung, sino ba yung hari ng England na who insisted on coming up with an English version of the Bible. King James yata, King James. Basta King James. Well, so pagkatapos nun, but these are all based from the original compilation. Mhm. Anyway, It's an interesting subject matter. para ma-stimulate lang tayo. Oo, isip naman. Ano lang tayo? Except everything. Ayan, Puro exchange, KK, ha? Kuro-kuro exchange. Ano ba kuro-kuro nga pala? Bang kuro-kuro? Parang Ba sa English nyo? Yung kanyang opinion, kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang opinion. Kaya kuro-kuro eh. Hindi man nangangahulugan na may basihan sa talagang facts o sa yung pananaw mo lang sa mga issue na yan. Kung pataasan ng ihi, hindi na ako sasama doon. Mahina na ihi ko eh. Pareho tayo, may ED na. Nakakapag ba yung ED? Nakakapagbababa ng ihi yun. Inalis ko ang book sa Bible dahil marami po silang gusto itagong katotohanan. Ito lang masabi ko dito, Tony, no? Some of the comments are are giving advice where advice is not needed and making presumptions when they do not even know us. So maganda rin yun na they express themselves, pero I think it is wrong for them to presume that we do not view these videos. Akala nila na isa lang video ang tinitingnan natin. Mali yun. As I said, I've already seen all the videos. All the 13 ata yung kay Solomon. 13 videos yun eh. Tapos yung sa Oper. Oper nga yung kay Solomon. Ayun ang akin lang. Kasi hindi yata nagpapakilala pa itong grupo na to kung sino sila. You tried to contact them before? Sa WOTN? Kung sinasabi nila na walang religious accompaniment, doon sa announcement nila kanina, may pinahayag na kung sino sa darating. Isang pastor yata. May pastor na nabanggit. Pastor? May narinig ka ba noon, Ed? They are coordinating with a pastor something. Someone na may pastor. There is somebody na pastor dito sa Pilipinas. Yan. So, nandoon yung agenda. No, nakala ko wala rin. Kaya nung sinimulan kong panoorin, pero nakikita ko na yung track, no? Na pinapangaral na yan, Ed. Dati nagkikinig ko sa radyo, yung kay Soriano, kay Iglesia ni Cristo,
kay Kibuloy, kay Oras ng Katotohanan. Kasi isa rin kami dun sa mga nagpapakalabas dun sa Ano ba yung isa? 100? Lumang daan? dating daan. Dating daan pero. Oo. Pinapakinggan namin yan. Ang ganda ng mga debate nila. Hanggang dun sa nahinto na lang yan nung ni-raid yung si Soriano dun sa SBN. Ni-raid yung istasyon na yon dahil sumusobra naman kasi itong si Soriano kapag bumanat eh. Oo. Di biniltahan siya, natigil na, nahinto na, kaya nagtago itong si Soriano. So yung tema na yun, yung mga ganong trail, familiar na sa akin. Anyway, nandyan, yung kanina, nag-ano na nga sila, pupunta sila rito, at makikipag-coordinate with a certain pastor. So, yun lang. Huwag maniniwala agad sa mga naririnig magsaliksik. Sinabi naman niya yun. Oo. Tama naman yun na Edna. Magsaliksik din tayo. Sabi naman niya, don't take our word for it, di ba? Exchange of thoughts, yun ang haka-haka. Sabi ni RJ. Okay, si Timothy po, ang head, nagpakilala po. Okay, thank you, Timothy. Timothy ang pangalan. I believe angels of God send messages nowadays. Sige. Di hanggang dito na lang yung ating haka-haka, Ed. Di ba kung saan nanggaling ang salitang maharlika? Hindi haka-haka, kuro-kuro. Yun ang issue kung saan nanggaling ang salitang maharlika. Na-resolve naman yan, na ayon sa kanila, ganun nga. Yung aking reaction lamang dyan ay hindi unifying yung kanilang interpretation dahil nakikita ko nga na nasa Christian side. Hindi naman ako against sa Christian dahil Kristiyano naman ako. Pero kung ang objective natin dito ay magkaisa tayo, pagtipunin, halimbawa, matipon ang nawawalang tribo ni Israel, medyo hindi maganda yung kanyang Anyway, dito lang sa TBC kinukunik ang Biblia sa history. The Bible was rewritten, manipulated by Judah Cabal and Magician Babylonian. Basta ang importante, tayo ay Pilipino. Tama yan ni DRJ. Andaan, nakatatatakain natin. Let's pray na maging maayos ng lahat, lalo ng bansang Pilipinas. That's right. That's the right attitude. Wala po pinapanigan na reliyon ng TGC. Pati born again Christian, sila po ay naniniwala na ang pag-restore ng relationship sa Panginoon ang pinaka-importante. Seryoso po ang mga taga-subaybay doon sa pag-research sa truth at wala po panahon sa mga haka-haka. Okay. Kevin, matagal na tayo pinaiikot-ikot ng gahaman. Pilit nilang tinatago ang katotohanan. Bueno, siguro tama na. Hanggang dyan na yung haka-haka natin, Ed. All right. I will haka-ice. Ha? Mag-haka-ice. Sakay. Okay, sige. Hanggang dito na lamang po sa mga ating audience. Wag mo wala tayong samahan ng loob dito. At atin pagpapahatid lang nating salubin hinggil yan sa God's culture na kanilang i-present at siguro naman na-convey ko na yung aking posisyon tungkol dyan. Kayo rin. At si Ed din. May kanya-kanya tayong pinaniniwalaan at may kanya-kanya rin tayong statement tungkol dyan. Okay, dasal natin para isa katuparan. May mga humabol pa. Lahat para sa Pilipino. Okay, bibigyan ko kayo ng update as they become available. Kung valid ang writings ng Maharlika sa mga warrior class ng Tagalog tribe, saan kaya nila nakuha ito? Kung saan nanggaling ang mga Tagalog? Totoo yan. Sa kaya nanggaling din. Kuro-kuro. It was a good show. Anami hi po from Boracay. Bueno, yan lamang hanggang sa susunod na ating pagtatanghal. Ed. Good night to everybody. Good May you night. sleep tight. Okay, sige. Magandang gabi sa inyong lahat. At na may nakapagdulot po tayo ng stimulasyon sa ating kaisipan sa pamamagitan ng KKX Live. Magandang gabi.